Hello mga ka-mushroom, at 'pag nagtanim tayo ng kabuting saging, piliin natin yung lugar na kung saan ay hindi siya direct sunlight. Katulad ng area na ito, hindi siya direct sunlight, kaya dito tayo magpapatubo ng kabuting saging. Bale isang sako lang yung i-ano natin, i-de-demo natin kung papaano magtanim ng kabuting saging. At una, kailangan natin ng kahoy. Ito, kahoy. Bali, tansayin natin, 1 meter. Ayan yung ano natin, yung isang sako natin matataniman. Kaya iano natin. Kung meron kayo naman measure tape, yan yung gamitin ninyo. Lalagyan natin siya ng kahoy para hindi siya matumba. Pag mahaba naman yung tataniman ninyo, kailangan ay bawat 1 meter maglagay kayo ng stick na ganito. Tapos yung haba niya, depende na kung gaano kahaba yung gusto ninyo. Bali, anuin natin siya ng ganyan, 1 meter. 1 meter. Yan lang natin na maigi para hindi siya gagalaw-galaw. Yan. Tapos maglalagay tayo ng sako. Kung maanay sa inyong lugar, ang gagawin natin, maglalagay lang tayo ng sako. Ganyan, lagay lang kayo ng sako na ganyan. Maglalagay na tayo ng dahon ng saging. Ayan. Itong dahon ng saging ay naputol-putol na. Bali yung sukat ng pagkaputol niya ay nasa 10 inches o kaya 12 inches, nasa inyo na. Kapal ng bawat layer ay 4 inches. Tansan ninyo 4 inches. Ganyan. Ganyan. Yan yung 4 inches, unang layer. At ang gagamitin natin na paglagay ng fresh na dahon ay pwede yung madre cacao, malunggay, kung ano yung available sa inyong mga dahon na fresh. Kung maraming madre cacao sa inyong lugar, ay yun yung gamitin ninyo, mas maganda. Kung malunggay naman, maganda rin. Yan. Kaya ang gagamitin natin ngayon, malunggay. Kung wala naman malunggay, pwede naman siguro yung repolyo. Kung mura yung repolyo sa inyong lugar, hindi yon. Pero pag mahal, wag na muna, o kaya pichay, yan pwede rin. At yan, malunggay yung gagawin natin para ang ilalagay natin. Malunggay yung ilalagay natin para maganda. Kailangan din natin ng binhi. Ayan, binhi gagamitin natin. Yung paglalagay ng abono, nasa inyo na rin. Mas maganda kung organic na abono yung ilagay natin. Marami naman nabibili sa online ng mga organic na fertilizer. At nasa inyo na yan. Pwede rin na hindi lagyan din ng 3-4-14. Optional lang to, optional. Ito yung binhi natin. Yan. Yan yung binhi natin. Ang paglalagay, ganito lang. Ito lang. Kukurot lang kayo na ganyan. Tapos ganyan. O kaya isang dangkal ang pagitan. Pag maramihan, pag gusto nyo ng maramihan, yung gusto nyo maraming maani, ganyan yung paglalagay ninyo. Ganyan. Pag gusto nyo ng maraming ani,
kung business yung ginagawa ninyo, pagkakitaan ay ganyan lang yung paglalagay ng binhi. Huwag nyong iubos yung 6 na piraso, 6 na packs na binili niyo sa akin. Pagkatapos, ilalagay natin sa gitna yung malunggay. Yan, malunggay. Tapos lalagyan natin ulit ng panibagong dahon para masundan ninyo. Ganyan. Yan. Tapos ilalagay natin ulit yung binhi. Ganun ulit. Bawat tangkal. Yung paglagay natin ng binhi. Kurot-kurot lang kayo, ganyan. Kurot-kurot. Yung ganyan, no, parang kukuha lang kayo ng maliit na pieces, tapos isang tangkal. Pwede naman yung ganun, yung ganyan, no, yung ikakalat nyo siya. Yan, ikakalat ninyo. Nasa inyo na rin yan. At yan. Pagkatapos, ilalagay din natin na yung next na dahon ng malunggay. Tapos, ilalagay natin ulit yung dahon ng saging. Bali, pangatlong layer na to. Pag tag-ulan, ang bawat layer, ang tag-ulan, pag maulan sa inyong lugar, mag 7 layer kayo. Pag mainit naman, ay mag 5 layer lang kayo. Yan. Kasi minsan sa ibang lugar umuulan, sa ibang lugar ay hindi. Ganyan. Tapos lalagay natin na isang dangkal. Yan. Yung pagitan niya. Yan. Tapos lagay natin yung malunggay. Tapos lagay natin ulit yung next na layer. Ganyan lang yung paglalagay natin. At para sa ganun mas marami kayo. Kasi nakadepende kasi yung sa maani natin, nakadepende sa gagawin ninyo. Siyempre kung ito ay gagawin ninyong 5 meters, ay mas marami kayong maaani na kabuting saging. Pero pag 1 meter tapos sinubos niyo yung 6 na pack dito ng binhi ng kabuting saging, ay maliit lang. Nakadepende yan yung ating maaani sa laki ng ating ginawang patubuan ng kabuting saging o ginarden natin, ganyan. Ang mga substrate gamitin natin ay pwede yung pinagbalatan ng okra, yung matured na. Ayan, ibabad nyo lang yon. Tapos bungkalin nyo yung lupa, tapos ilatag nyo lang doon, tapos lagyan nyo ng binhi. Ganon din doon sa puno ng mais, ayan, ng corn. Sa mais ay ganon din, babad natin ng 8 hours, 10 hours, saka natin lagyan ng binhi. Bungkalin din natin yung lupa, tapos saka natin ilatag yung mga kinuha natin na mais. Ganyan. Tapos kung maglalagay kayo ng 14 na abono sa mga gustong maglagay, ayan, sa gitna
konti lang. Ayan, konti lang. Konti lang yung nilagay natin. Tapos lalagay natin ulit ng daon ng malunggay. Ganyan. Tapos ganun ulit yung ating paglagay ng binhi. Tingnan ninyo, isa lang yung aking nagamit sa isang metro. Pwedeng dalawa. Ayan, pwedeng dalawa yung magagamit ninyo. Ganyan. At lalagyan natin ulit. Wala tayong dahon. Kaya kukuha tayo ng ibang dahon. Ayan. Ayan, may dahon na. May dahon ng press. May dahon ng press. Ganyan. Tapos ilalatag natin ulit. Ayan. Nakita ninyo na isa lang yung natin nagamit. Bali sa 6 na inyong matatanggap ay pwede na makatanim na kayo ng 6 na meters. Yan. Ganyan. Tapos ganyan lang magtanim ng kabuting saging. Tapos lalatag na natin yung plastic. Yung plastic, itong plastic, ayan, nabibili ito sa palengke. Sabihin nyo lang yung plastic na pang banyera, yung pinaglalagyan ng isda. Ganyan. Ganyan sa kalaki. Dito sa amin, 20 pesos ito. Tapos ang gagawin natin, bali hindi siya kasya. Hatiin natin sa ito, pupunitin natin yung isang side. Ayan. Doon din sa kabila, ganun din. Isang side. Ganyan. Ganun din sa isa. Ganun din. Ganyan. Yung isang side. Ganyan lang yung pag-ano natin ng plastic. Pag nagpatubo tayo ng kabuting saging. Tapos babasahin natin siya. Pwede ninyong ilublob. Pwede ninyong ilublob sa tubig. O kaya basahin natin para magdikit sila. Ganyan ito. Para magdikit. Tapos ito, anuhin natin din siya. Babasahin natin. Ayan, misting lang. Para hindi siya dry. Yan din sa kabila. Bali, ganito lang yung gagawin natin. Ganyan yung gagawin natin.
Tapos dito rin sa kabila. Ganyan. Yan, matakpan lang siya. Tapos lagyan din natin siya ng mga pangpabigat dito sa gilid. Tapos lalagyan natin siya ng mga pabigat dito sa gilid. Para hindi siya maano ng hangin. Kahit na malakas yung hangin, hindi siya mabubuksan. Tapos ito ilagay natin dito sa ibabaw para medyo madilim. Tapos saka natin alisin pag 7 days na. Ayan. So ganyan lang.